So ayun, okay, KGX, good evening sa inyo lahat. Ano, ready na ba kayo masunog? So, ayan ha, kumbaga kagabi, kung mga nag-check tayo sa 1 hour time frame, actually 1 hour time frame to eh. So, pero kasi nag-check lang ako ng mga possible scenario, kung ano yung pwede mangyari kagabi. Kung titingnan nyo mga lods, no? Sakto naman kung 68,300 bumagsak, di ba? So, kuha mo yung, kuha mo yung tawag dito, yung 30 to 20% to 30% natin kung pumasok kayo ng 68,300. Pero naglagay tayo ng isang support line dito, which is yung wedge pattern, di ba? Falling wedge pattern na kung saan, kung mapapansin natin, rejected lahat ng linya natin sa ilalim. Tapos tingnan nyo, no? Kung mapapansin nyo yung nilagay natin sa Facebook, no? Kagabi nag-ano tayo kagabi. Nag-ano tayo sa Facebook, nag-post tayo sa Facebook kagabi nung pagtapos ko mag-analyze, no, nung mga pwedeng mangyari, pwedeng scenario. Ayan, sabi ko dito, tingnan nyo. So, possible, gumanon yung market, no? O, kailan natin yan pinost? 20 hours ago. So, itong area na to, kung titingnan nyo. So, ito, medyo tumama tayo sa hula ng konti. Diba? Hula lang yan. Pero kasi tinitingnan ko lang sa 1 hour time frame kung ano yung pwede nating, pwedeng mangyari, mga idol, no? So far, kung ako yung tatanungin nyo, ready na ba ako? Ready na ba ako sa mangyayari? Start na yan, no? Start na yan, I think, mamaya, no? Start na yan ng alas 10 ng gabi mamaya ng US election 2024, mga lodi, no? Ako, ano na ako dyan? Goods na ako masunog dyan. Tingnan nyo, meron akong trade sa future, mga lodi, no? Kanina, pasok, naka 30% profit na tayo. So ngayon, kung titingnan nyo, meron akong pinasok na 35 USDT pero naka-cut loss naman tayo dyan ng 30%. No? So ngayon, 182 na yung talo natin, mga lods. Negative 9 tayo. Pero cut loss tayo ng 30% dyan para if ever biglang bumagsak ulit yan, sumisid pa ilalim yan, diba, makakabawi tayo. Goods na goods lang tayo dyan, mga lodi. And then, ready na bang matalo yung spot natin? So titingnan nyo, ito yung spot natin ngayon. No? Ilan ba ang total ng spot natin? Total ng spot natin ay 53,000 pesos. So, 46.90. Positive 256 tayo. Pero kung titingnan nyo, ang total investment ko talaga sa ETH is 47,100. So, kung titingnan nyo, talo na ako ng 1,000 dyan. No? Talo na tayo ng 1,000 dyan. Kasi nag-positive lang yan. Kasi kahapon negative. And ngayon, umangat ng konti. Nag-positive lang to. Pero, hindi pa tayo panalo dyan. Kasi, para magkaroon ako ng break-even, kailangan ko ng wala, hindi pinapakita dito. Ang kailangan ko dito dapat 2565. Dapat kailangan natin ng 2565 para break even lang tayo sa ETH, mga lodi, no? So balik tayo dito sa trade, mga idol. Tanong ko lang sa inyo, ready na ba kayo masunog? Ako kasi ito yung time na gagalaw yung market. Kaya for me, no, kung masunog man ako dito, tanggap ko kasi ito yung isa sa hinihintay eh. So, baka mamaya tsumamba ako, mga lods. No? Baka mamaya tumama nga itong falling wedge pattern natin. Baka pumasok nga to dito or 69,900 or 69. Kung pumalo ulit to ng 69, baka malay natin, ito na yung lipad, di ba? Baka ito na yon. So, tingnan natin mamaya. Baka pumalo ng alas 10 yan. So, Donald Trump, kung tinitingnan ko si Donald Trump kanina pa to, kahit nung break time ko, ito kagad tinignan ko no? So, confident naman siya. Pero, dito naman sa naging survey ngayong araw na to, lamang na siya ng 15%, no? Kay Kamala, no? Lamang na siya dyan. So, kahapon, nasa 11%. Ngayon, biglang umangat. Kaya ito yung sinabi ko, di ba? So, ito yung sinabi ko kahapon, kung naparod yung sinabi ko kahapon, pag humahabol si Kamala, babagsak yung value ng crypto. Pag lumamang si Trump, umaangat yung value ng crypto. Kasi bakit? 67,600 yung kahapon. Di ba ngayon? 68,800 na, mga idol. And then, syempre dito, nakita ko lang to kay Crypto Rover, mga lodi, no? So, noong 2016, kung mapapansin nyo, lahat ng nag-positive ng September tsaka October, no? Naging positive yung December nila tsaka November. So, ang sinasabi nila, baka daw possible na mangyari ngayon yan. Kapag nangyari ngayon yan, syempre, kung si Trump ang mananalo, automatic, lilipad to. Lilipad dyan. Pero syempre, malakas yung super volatile no magiging galaw niyan, mga lodi. Hindi yung parang
unti-unti aangat. Tingnan nyo, kapag ka nakikita yan, pag-announce niyan, lipad yan. Tapos syempre may biglang drop din yan, di ba? So hindi naman lahat lumilipad di ba? May drop din. So may hangganan yung drop nun, tapos magkakaroon ng correction. Kaya doon tayo mag-TTP. Kaya mamaya ang gagawin ko dito, okay lang, kung matalo tayo dito sa future ngayon, walang problema. Di ba? Papasok tayo ulit. Di ba? Yun lang naman yung ginagawa natin So ilan na? 244 na. Negative 11% na ako. So okay lang meron pa tayo 19%. So check lang natin lahat yan, no? Sana ready kayo. Kasi ako, isang maikling video lang to para lang paalahanan kayo. Gaano ba kayo katibay, no? Stronghold pa rin ba? O magbebenta muna kayo ngayon tapos bibili kayo? Ako hindi. Okay na ako dyan. Bumagsak man yung value nito, itong 46,000 na to, makakatulog ako dyan. Mga lods, makakatulog tayo dyan, no? Sa natin ngayon, sa assets natin dito. Kasi tanggap na natin yan. Alam na natin, possible mangyari dyan, no? Pwedeng, hindi naman masusunog ng sobra dahil ETH yan. Alam ko naman, someday, babalik yan, di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung matalo man ngayon yan, soon, babalik ulit yan sa ganyang price, mga lodi. Ako naniniwala ako dyan. Okay? So, yun lang sa ngayong KGX. Sa mga wala pang BitGet dyan, mga lodi, meron tayong 96 na pwedeng masubukan yung VIP 1 ng BitGet. No, kapag pumasok kayo sa link natin sa description, masusubukan nyo yung VIP 1 ng BitGet. Okay? So, after nyo magamit yung VIP 1, di lipat na ulit kayo na ibang platform. Diba? So, at least kahit pa paano, nasubukan nyo kung paano maging VIP, no? Sa isang platform. Okay? Saludo.